Hello mga mare, marhay na aga. Samahan niyo na naman nga kami sa buong araw ng aming buhay kahit wala namang masyadong ganap. Magluluto nga ako dyan ng hotdog para sa aming almusal at pangbaon na rin ni Ate Nicole. Kapag ganito nga may pasok, isa talaga sa pinaka-busy ay tayong mga nanay. Sobrang antok pa nga ako dyan dahil halos magdamag nga akong walang maayos na tulog dahil may nararamdaman niya si Celestine. Gustong gusto ko pa sana matulog dyan pero hindi nga pwede dahil hindi nga lang iisa ang anak ko. Pero bago nga ako bumangon, nauna nang nagising ang daddy dahil siya nga ang magsasaing. Habang nagpiprito ako dyan ng hotdog, hinugasan ko na nga rin yung mga natirang hugasin kagabi. Hindi na nga rin ako nakapaghugas kagabi dahil may nararamdaman niya si Celestine at ayaw nga nitong magpababa. Nayos ko na nga rin dyan yung baon ni Ate Nicole para naman hindi na nga siya uuwi mamayang tanghali. Tapos na nga ako para sa almusal, pumunta naman ako dito sa kwarto para nga magplansya ng uniform ni Ate Nicole. Meron nga pala ditong lemon kasama nga sa binigay sa amin ni Mama kaya naman nilagyan ko nga yan ng mainit na tubig para naman mainom ko. Ito naman si Celestine, hindi na nga yan mapalagay sa stroller kaya naman kinuha ko na muna dahil umalis na nga si Daddy at si Ate Nicole. Gising na nga rin pala dyan si Butchog at sigurado nga magkukulit na naman nga yan. Umuwi na naman nga dyan si Ate Nicole dahil wala na naman nga silang pasok at hindi ko nga yun nabasa sa group chat. Pagkadating nga dyan ni Daddy, nagpatimpla nga agad ng gatas si Xavier at kanina pa nga yan atat na atat. Tingin niya naman mga maring yung mukha niya nung nakita niya nagtitimpla na nga ng dede ang daddy niya. Naglinis nga lang ako dyan saglit dahil bababa nga kami ni Xavier at pupunta nga kami sa lolo ko. Manghihingi kasi ako doon ng nyog dahil magugulay nga si Daddy ng laing. Iwan ko nga lang saglit si Celestine sa daddy niya para naman makapagpaaraw. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Mami. Nadaan pa nga kami dito sa maraming bulaklak at kumuha nga si Butchog dahil ibibigay nga daw niya kay Mami. Nakarang araw nga binigyan niya nga rin ako niya ng bulaklak at dyan nga rin siya kumuha. Habang nga naglalakad kami, nakasalubong nga namin dyan yung lolo ko at tinan niyo namang ginagawa ni Butchog, ayaw nga magmano. Di talaga yan lumapit ang nagmano sa lolo ko at talaga namang tumakbo na nga yan. Daanan nga rin namin dyan si Lola Soy at dito nga nagmano na nga siya at binigyan pa nga niya yan ng bulaklak. Di na nga rin kami nagtagal sa bahay ng lolo ko dahil wala nga raw silang nyog. Gawin nga namin ng bahay, sinimula na nga gawin ni Daddy itong laing na lulutuin niya. Nandito nga rin ang pamangkin ni Daddy kaya naman siya na nga nagkayod ng nyog. Lagyan nga rin niya ni Daddy nitong sili para naman may sipa at anghang. Fresh na fresh pa nga tong laing at talaga namang napakasarap nga nito at perfect na perfect nga to pang partner sa tuyo.